Yeah, before we start, I just wanna ask, are you excited for this training? Yes po. Naku, isa lang yung nag-yes. Okay, dalawa nag-yes. Tatlo, apat. Okay. Sige, I hope madagdagan tayo, no? Kasi this meeting or this training is important as well. Same na last time. So, before we start, uh, Miss Badet, can you lead us in prayer? Okay, let's bow our heads and feel the presence of the Lord. Heavenly Father, thank you for this session. Thank you sa opportunity na magkaroon kami ng time to train and to learn and to unlearn also and to share our experiences, our struggles and challenges. Thank you sa mga kasama namin na nasa session na ito, lalong-lalo na si Miss Rufa, to lead us and to train us na maging isang effective team leader. Guide us and give us a focus, give us the um, clear minds para maging open sa mga topics na matututunan namin tonight. Help us to grow and guide us along our journey. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright, thank you so much. If kaya mag-open ng cam, much better. If hindi, naiintindihan ko. Ayan. So I want to speak with people, not with your pictures right there. Alright? So bear with me. Medyo simula after ng 1 app, masama na yung pakiramdam ko until tonight. Okay, so sana bukas wala na, no? Pero I decided na ituloy pa rin itong training because this is what you need and ayoko kayong mahuli. Okay? Alam kong yung training yung makakapagpa-level up sa inyo. Kaya, ayan, bear with me, help me. Ayan, hindi lang ako yung magsasalita again, pero lahat tayo. Okay, so 12 tayo. Pakikulit ang inyong mga ka-teammate, nasaan na sila, bakit wala pa sila. At apat lang ang nagpaalam. So, technically, dapat may 20 pa tayong, 20 or 9 pa tayong hinihintay. Okay? So, again, welcome to TBSA Team Leaders Training. I hope you are excited for this session. And again, house rules. I want you to know to be on time, come ready, be present, participate actively, speak clearly and respectfully. Ayan, use chat properly, keep it confidential, and honor the time. And alam ko, diniscuss ko yan sa inyo isa-isa last week, tama ba? But right now, I want to share another house rules. Okay? Sige, basahin natin ng mas malakas, ng sabay-sabay. Ngayon, yung nilagay ko dito sa slide ko. Sige, in 3, 2, 1, go. I am I my am my brother's keeper. Means What What I am what my I am my brother's brother's keeper means we collaborate, not not compete, compete. each other up, We lift each other up, share share what what works, works, ensure and no one ensure no one is left When we behind. grow together, the When whole we grow academy together, the whole succeeds. academy succeeds. Among you here, you were being reminded tonight to be a brother's keeper. Meron bang na-remind ngayong gabi? Okay, so isa sa mga house rules na gusto kong ituro sa inyo tonight. I want you to be your brother's keeper. What does it mean? Sabi dito, we collaborate, not compete.
we lift each other up, share what works, and ensure no one is left behind. Because when we grow together, the whole academy succeeds. Just to start, katulad nung sinabi ko kanina, 4 lang nagpaalam, 24 ang TLs. Nasaan pa po ang 5? Sabi dito, ano bang ibig sabihin ng pagiging brother's keeper? Ensure no one is left behind. Sino po yung 5 sa kagrupo nyo na wala pa dito at ano pong nangyari sa kanila? Sige po, baka may alam kayo na hindi ko alam kung ba't nasaan sila ngayon. Pwede nyo pong i-chat. And gusto ko itong ituro sa inyo guys na kanina sabi ko, nag-remind ako 3 hours before the training na magte-training tayo ngayon. Ito yung mga kailangan yung i-prepare and i-check nyo kung ilan ang makakapunta at ilan ang hindi. Pero nung nagpo-monitor ako ng group chats, isa lang yung group na talagang nagdi-discuss. Ano yung highlights na i-share natin? Anong concerns yung i-share natin? May makakapunta ba? Bakit hindi ka makakapunta? So nakakalungkot po kasi isang grupo lamang ang gumawa noon. So ngayon, gusto kong linawin po ito sa inyo na be someone's brother's keeper. Okay, sabi ni TL Nika, si TL Josil po, Miss Rupa, mahinang net, pero itry niyo, malakas na po kasi ang ulan sa Cagayan de Oro. How about the 4? So, 16 na tayo, 3 pa ang nawawala ng reason kung bakit wala sila dito. At, ayan, ang lakas ng ulan dito sa amin. Okay? So, how about the 3 TLs na nawawala? Okay. Hindi naman sila nawawala. Wala lang sila dito ngayon. Okay? Pero bibigyan ko kayo ng assignment. Always be a brother's keeper. And it does not speak lang sa mga co-TLs nyo. What does it mean? Naalala ko dati, hindi ako nakakatulog ng bahay kapag alam ko yung kasama ko sa bahay, wala pa sa bahay. Brother's keeper. 5:00 na ng hapon, magsasaing ako para sa lahat kasi hindi lang naman ako magdi-dinner. Brother's keeper. So, training natin to. Hindi lang para sa mga kakapwa nyo TLs, pero lahat ng training ibaba natin sa lupa. Ano-ano yung mga pwede mong gawin to be a brother's keeper. Okay, type 1. If a brother's keeper is clear with you. Yan, marami pong salamat. At sa mga nag-check, si TL Cyril, Caroline, Maricel, and Nika, good job. You're doing well. So, later on. Yan. Next week, dapat hindi ko natatanungin kung nasaan yung mga kasama nyo. Kayo mismo yung mag-update nasaan sila. Okay? So, lagi niyo po nating tatandaan na ang ating mga TL ay ang ating small family unit sa loob ni TBSA. So, turing natin silang mga kapatid, ayan, kaibigan, kasangga, okay, sa loob. At alam naman natin yun, di ba? Kapag ang isang kapamilya mo wala, hahanapin mo sila. So, sana ganun yung maging treatment natin moving forward sa ating mga ginagawa. Okay? So, yan. Ang ating session na ngayon is mission-driven leadership, translating mission into measurable goals. And before that, I just want a quick recap. Okay, ano po yung natutunan nyo from session 1? May tumatak pa ba hanggang ngayon from
session 1? Sige, tawag po akong 3. Hindi pala ako tatawag, kayo po yung mag-volunteer sa sarili nyo. Ano pa yung mga sa tingin nyo tumatak sa inyo nung session 1? Kasi mga 2 linggo na ang nakalipas. Thank you to. Hello, good evening, TL. Ayan, Ah, sige po. Good evening, Miss Rup. Sige, yan, naalala ko yung session 1 is about you asking us about our strengths and weaknesses. So, yun. Ayan, And then, strengths. yan po. Ayan, Yeah. strengths and weaknesses. Sige, TL Cyril, thank you. Naku, si TL Cyril lang ba? Ayan, sige po, Miss Baby. TL Baby. Second session po, it's about your purpose. Bakit ka nag-TL? At Okay. leadership without purpose is motion without meaning. Yan, motion without meaning. Gusto ko yan. Talagang naalala pa ni TL Baby. Thank you, TL Baby. Sige po, TL Ria. Hello po. Yung activity po last time, yung I will. Then, Okay. may TL na magsasabing, yes, you can. Yun po yung tumatak sa akin. Okay, yung activity which is I will statement plus yung ano kasi yun? Formation. Okay, sabi niya yung yes you can. Okay, yung may nag-I will tapos may naniwala sa I will mo. Ayan. So, very good. Medyo sharp Sharp ang mga TLs natin. Sige, last one. TL Badet. Ano, yung clear clarity on our whys. Okay. Bakit clear yung why? Ayan. Bakit kailangan ng clarity ng why? Okay. So, thank you so much. At least, naiintindihan ko pa na may natututunan pa kayo from the other session. So, ngayon, dako na tayo dito. Nagbilang ako, yung merong libro, 10 pa lang. So, yung 14, wala pa akong nakikitang libro na binabasa nyo. So, gentle reminder. Anong gentle reminder? Kuha ka na ng libro, bili ka na ng libro, basahin mo. And elevate Trailblazers. 3 lang ata ang nag-share from the TLs ng kanilang binabasang libro sa TLs GC. So, gentle reminder po ulit. Okay? Hindi to, alam ko kahit gaano tayo ka-busy, kaya natin to. Kasi when you set a time na 5 minutes ka magbabasa ng libro, may makukuha ka na sa 5 minutes na yon. Tama ba? Tama? Okay. So, ang Ledger League, si Frances lang ata ang nakita kong nag-share. So, nandito ba ang Ledger League? O natutulog ang Ledger League? So, kayo po this week, hindi kayo sumasagot guys, okay? Kayo po this week, ang encourager natin. So, grab a book na at magbasa. Okay? So, ipapaintindi ko talaga sa inyo ang importance ng pagbabasa. Even me, I am too much busy right now dahil RUOL campaign. Tama po ba? RUOL campaign. Pero kung makita nyo, I see to it na nagbabasa ako. Sometimes, tinatimeran ko lang yung sarili ko ng 10 minuto, to be honest. And from that 10 minutes, alam kong may nakuha ako. So, ipapasa natin yung DNA sa inyo to really read. And sa mga hindi pa nag-submit ng libro, mag-submit na po kayo. Tinitingnan ko po kung sino ang nagsasubmit at sino ang hindi. So, ayan, kilala ko po yung wala pang binabasang libro. Okay po ba? Type 2? Type 2 kung clear ang pagbabasa ng libro. Yan. Kumbaga, pag TL ka, ano lang to, basic.
Hindi natin to kailangan i-elaborate. Kailangan nagbabasa ka. Okay? So next, ayan. Ready na ulit kayo for icebreaker kasama ang inyong mga ka-team? So, meron tayong challenge. Alam ko meron na kayo nito, pero babalikan natin. Okay? So, ang challenge ngayon, what's your team mission? 'Di ba? Nung nag-logo kayo, ganyan, ano yung sabi niyo mga core values ng inyong team, and then merong mission and vision. So ngayon, i-identify nyo what is your team mission, and ita-translate nyo siya using 3 emojis. Hindi drawing emojis. And then, after nun, so meron dito team 1, team 2, team 3, team 4, team 5. Hindi nyo po ilalagay yung mission nyo. Kayo lang po yung magdi-discuss nun. Ilalagay nyo po siya through emoji. Nakinig po sa instructions, hindi ko uulitin ng instructions. Emoji lang po, 3 emoji ang ilalagay nyo. And then, huhulaan ng ibang group kapag bumalik na po kayo sa main session ang inyong mission using yung 3 emoji na yon. Clear po ba ang aking instruction for the challenge? So, binibigyan ko po kayo dito ng 10 minuto. Pag-usapan nyo po yung mission nyo, meron na kayo niyan. I-translate nyo siya sa 3 emoji. Bibigyan ko po kayo ng Canva link nito. Dito nyo po ilalagay yung emoji. Kung team 1 ka, group 1, Elevate Blazers, hanggang 5. And then, pabalik tayo sa main room. Yung ibang team, kanyari si Team 1, ang manghuhula sa mission ni Team 1 ay Team 2, 3, 4, and 5. So, same din. Pagdating ng Team 2, huhulaan din yung mission ng Team 2 hanggang Team 5. Okay? Are you ready, guys? Sige, type 3 if you're ready. Bigay ko po, wag niyo pong guguluhin ng aking slides. Pero bibigyan ko po kayo ng kopya for the sake na i-edit niyo po yung emoji sa loob ng Canva na ito. Sige, i-open ko na po ang room. Pasok po kayo sa room. Room 1 is for group 1. And so on and so forth. Room 5 is for group 5. So, choose nyo lang yung room na dapat nandun kayo. Open ko ng rooms. Your 10 minutes starts now. Ano po kaya, unmute kayo ha. Ayoko na nang may nag-chat. Gusto ko po na nagsasalita kayo. Okay. So sa tingin niyo po, ano kaya ang mission ng Group 1 which is Celebrate Trailblazers? So from the 3 emojis, ano ang kanilang mission? Sige po, hulaan niyo po kung ano yung 3 missions nila. Naku, abutin tayo ng alas 8, guys. Sa akin po Miss Rufa, empowering. Empowering, to- tama po ba? Empowering? Yes. po. Okay, good Grow. job. Tama. Grow. Grow ba daw? Tama. Yes po. Bro. Tama. Tama, okay. Ano pa? Tama. Teamwork. Kamay. Teamwork, tama ba? Other term. term. Other term. Other term. Ah, Other term po. Collaboration. No. Other term. Ayun. Meron na. Support. And support. Support. Tama. Okay, so empowering, growth, and And support. collaboration. Support po. Yan. And Sige. support. Team 1, ano po ang general statement nyo for mission? What's your mission? Team 1.
Ayun. Our mission is to empower each member to rise above limitations and lead with purpose, passion, and integrity. Number 2, to cultivate a safe growth-driven space where bold ideas, accountability, and encouragement thrive. Number 3 is to inspire and support trailblazing actions that create meaningful impact within ourselves, our careers, and our communities. Okay, Team 1, ang dami niyo pong missions. Ang missions, gawin niyo pong brief and then ilagay niyo po dito. Okay? Sige, palakpakan natin, Team 1. Palakpakan po natin ang Team 1. 3 lang ata yung nakita kong pumalakpak. Okay, maraming salamat. Team 2. Team 2. Tutulog ata ang Team 2. Hindi ko po kasi si Tia Francis Isa lang ba ang Team 2? Present, Dalawa Miss lang po Rufa. kami eh. Sige, Team 2. What is your mission? And show your mission. Wait Sige, lang. tulungan ng Team 2. Hindi nila ma-share screen ng Share kanilang screen. screen. Anyone who can share. Let's step in and support them. Share screen. Okay, Team 2, game. Hulaan nyo na po ang mission ng Team 2. Ba't parang ang daming emoji? Kala ko 3. 3 lang, pero parang nakikita kong emoji ay 4, 5. Magkasama po yung una, Miss Rufa. Okay, sige. Magkasama daw. Go. Hulaan nyo na, guys. Looking to the To inspire po. Team 2, kung tama ba yung sinasabi nila. To lead, Hindi po. Enlighten. ayun. Hindi po. enlighten yun. Enlighten, hindi To daw. guide, Looking, to guide. To encourage, dream, To see. dream, TL Frances, To answer the curiosity, to guide their to future, guide, and to answer their questions, To motivate. or to guide, To support. Ayun. be good. to answer their questions, Spirit na Ano po. po? spirit To na. support. Pareho na tayo. support, Motivate. lead. Inspire. Ang layo guide. ito ng emoji namin. to guide, To learn po. Sige, silip na, Team 2. Yes, Learn? Team 2 po. Itong 3 emojis namin is to learn, pero less worry and be okay with sa every step of the way po nung namin. Sorry po. Ayan. Pakiulit, TL Frances. Sorry po. To learn without worries, and then what Worries. else? And parang that everything will be okay po. Okay. Hindi nyo na-gets yung okay, ganun, no? No? Be good. Okay. Dun pa lang po kami sa una. Okay, sige, Team 3. Team 3, get ready. Kayo na po, Team 3. Sige, ayan. Okay, Team 3. Sige, yan na. Support. To communicate. support, To Support, support. guide, grow, To support their growth. Together. grow, Give- and To collaborate. motivate, collaborate, To To plan. collaborate. To Grow. help them grow. To support, help them. Team 3, To asan yung support. Team 3? elevate, and Sakto yung support. Yung Okay, araw-araw. support, tama. Ano pa yung next? yung grow, Uplift. Growth. Yung uplift. yung To halaman, Yung halaman, To succeed. yung araw na lang. Wala to pa. succeed. Spirit. yung arrow grow, To reach the goal. To encourage. to reach, level up. to level up. grow,
Grow. Sige. Team 3, mag-no naman kayo. Sige, no. Hindi na, may narinig ako kanina guide. So, Ah, RA is guide. guide. Pwede na yun. Sige. Okay. Lahat na lang. Isa na lang? Plant. Plan. Growth. Growth. Grow. Ah, Grow. cultivate. Nurture. Ayun. Nurture. Okay. the plan. So, good job. Natapos niyo tong tatlo. Sige, TL Cyril, ano po ang inyong mission? Yeah, ng our Team 3? mission Ayun to na. equip freelance bookkeepers with the guidance, tools, and community support needed to excel in their roles and empower the next generation of TBSA professionals. Ayan. Thank you so much. Tama yung ginawa ng Team 3. So, later on, dapat nakalagay na yung mission statement nyo dito sa slide na to. Team 1 and Team 2, pakilagay na. Sige. Team 4. Congratulations sa mga nakahula. Yun po, Team yung 4, maraming three. mag-no yes kayo ah. Yung maraming three. Okay, game na. Team 4. Power. Nawala yung full screen. TL Jeff. Present full screen. Sige, habang pinu-full screen niya, ano sa tingin niyo po yung mission ng Team 4? To fire up. Kaya Jeff Fire. diagonal sa To bata. fire up. To enlighten up Growth each other's target. target. No. No. To fire up. To Inspire fire. and Support. collaborate. Support, Hit target. Encourage. reach the target. Reach the target. The goal. No. Motivate. Uh, To lead up, to support, and to hit the target. No. Mali po. Mali po. Igniting Fire others' burning. confidence. Maintain. Oh yeah, no. Ig- Fire. Ignite. Empower. Ayun. Mali. Empower, yes. Empower Fire ignite. Fire. Hindi To po. Fire ignite. Keep the fire Light burning. up. no. Mali po. O sige, Team 4, sirit na. Lifting each other. To fuel and up po. focus. Ayun. Fuel inner Paki, transformation. pakibuo po ang inyong mission statement, Team 4. What's your mission statement? To fuel, Fuel inner trans- transformation through Gleam Bright, empowering others to break barriers and shine with purpose. Okay, thank So you yung so target much. purpose. Okay. Pakilagay ang inyong mission statement dyan. Gagamitin natin yan mamaya. Sige, Team 5. Naku. Team 5, what's your mission? What's Team 5 mission? Sige, go. To pray? Oh, No. oh, Pray. No. Faithful. Inspire. To Yes. inspire. Faith. Oh, faith. Oh, Color. faith. Guide. Faith. Guide. Color the rocket. No. So, journey. Journey. Colorful. To make the No. lives colorful? No. to lighten. No. Position. No. No. Purpose. Lighten. Position. To inspire. To Sirit, to inspire, reach. to be artistic, Enlighten. or to empower. Sige, No. sirit na. Okay, sirit na daw, guys. Sirit na. Sirit na. Ito po is faith. Tapos Yes, ito naman wow. is creativity. TL Caroline, Creativity. buo yung mission. Wag ka emoji. What's your mission? So our mission po is to encourage progress through faith, creativity, and purposeful action. We believe in rising together, one small step, one big dream, one victory at a time.
Okay. So, yung colorful pala dyan, creativity. Kayo naman. Yes. Kayo daw, pero ako din hindi ko nahulaan. So, ang gagaling nyo. Ang gagaling nyo sa emoji. Okay, tinitignan ko kung gumagalaw ba yung emoji o hindi. So, sige, pagpatuloy natin. Sumunod po kayo sa instruction. Pakilagay po dito ang buong mission statements nyo. Team 2, Team 3 meron na, Team 4 meron na din, Team 5 pakilagay din. So, gagamitin natin yan mamaya, kaya kailangan nandyan siya. Okay? So, sige, proceed na tayo. Session 2 is about mission-driven leadership, translating mission into measurable goals. So, yun po ang ating topic tonight. And alam kong nag-enjoy kayo sa mga emojis na yan. So, wag niyo po kalimutan ng mga emojis na yan, no? And sabi ko dito, what is mission? Bakit mission-driven leadership? Bakit siya kailangan? So, I defined it here. Sabi ko, mission-driven leadership means leading with clarity of purpose. It's about ensuring every decision, project, and goal connects back to the bigger why of your team. Na-remember niyo po yung last training natin? Tinatanong ko kayo, what is your why? So ngayon, dagdagan natin. Okay, mission-driven leadership means leading with clarity of purpose. Last week, alam nyo na yung purpose nyo. Last week, alam nyo na yung why nyo. So, dagdagan natin. Let's lead with clarity. Okay, himayin pa natin. Ilagay ko po ito dito. Sabi ko, why it matters. Bakit ba siya kailangan? Number 1, clarity under pressure. Sino dito nape-pressure? Ako, nape-pressure ako. Lalo na ngayon, launch ng Rise Up Online Learning. Mas lalo ako na-pressure kasi masama ang pakiramdam ko. Tas ang daming taong may kailangan sa akin. Okay, but why we need to lead with clarity? Because when we are under pressure, we need clarity. Bakit? Okay, nape-pressure ako ngayon. Bakit ba ako nape-pressure? Responsibilities. Responsibilities. Sabi ko dito, when challenges come, Clear mission. a clear mission gives direction. May purpose yung pressure. May mission yung pressure. Kasi hindi ko sasabihin na, sige, tanggalin natin yung pressure. Dapat hindi ka mape-pressure. Pero ang pressure, laging nandyan. Okay, communication-wise. Nahihirapan kang makipag-communicate. Nape-pressure kang makipag-communicate, magsalita. Bigyan natin ng clarity. Number 2, alignment of people. Why it matters. Teams are more engaged when they see how their work contributes to a bigger purpose. Okay, Zoom tech ako ngayon. Speaker ako next week. Align ba yun sa pine-perform natin? Align ba yun sa flow ng AC? Yes. So why we need clarity? Because we need to align people. And then number 3 and the last, decision-making filter. Mas nag-guide tayo how to decide. Kapag klaro, it's either yes na yan, TL. Ops, no yan, TL. Leaders can say yes or no faster when mission is the benchmark. Kaya kanina, tinatanong ko kayo, ano yung mission ng team ninyo? And sabi ko dito, mission-driven leaders don't just manage tasks. They mobilize people around
purpose. Babalik-balik pa rin tayo dito sa purpose na to. And heart check ulit. Okay? Ano bang sinasabi mo, Miss Rufa, na heart check? Kapag ang goal mo lang ay mag-manage ng task, i-level up mo yan. Maybe some of you, busy lang kayo. Sige, si Julius sa ganito, si Ludina sa ganito, si Badet sa ganito, si Nika sa ganito. No, it doesn't work that way right now. I-level up natin, yung mobilize. And habang ginagawa ko to, so naisip ko, kung nagmamatter siya, or kailangan siya, bakit ba siya kailangan? Why should we be mission-driven? Number 1, clear direction and purpose. Okay, given na. May mission ka na. Okay. Nagda-drive na tayo into mission na sinabi nyo kanina, kayong 5 grupo. Ano yung direction nun? Ano yung purpose nun? May direction ba yung mga pinagsasabi nyong mission kanina? May purpose ba siya? Ano pa? Bakit? Bakit we need to be mission-driven? It inspires yourself and others. Pag nababasa nyo ba yung mission statement nyo, nai-inspire ba kayo? Yes. Ang una kong sinabi dito, thank you for saying yes, TL Badet. Ang una kong sinabi dito, yourself. Kasi pag alam mong may mission ka, it inspires you. And ano na yung next level nun? Yung mga tao na tinutulungan mo. So kung heart check ulit tayo, yung pagiging TL mo ba, nai-inspire ka ba sa sarili mo? Kapag hindi pa, hanapin mo yung mission mo. Baka kasi, hindi pa clear yung mission mo. Next. Bakit kailangan na tayo ay mission-driven? Leads to long-term success. Naalala ko, lagi ko sinasabi sa training, alam mo, yung pagtitraining mo sa TBSA, hindi to pang short-term eh. Bakit? Okay, maybe some of you are in the corporate world pa rin. Yung pagtitraining mo, yung pagtsatsaga mo sa mga freelancing na yan, alam ko isang araw, hindi mo na kailangan yung corporate kasi itong freelancing na to, yung magbibigay sa'yo ng business. Long-term success. So pag nag-deliver ba tayo, nakikita ba ng ating mga members na okay, yung ginagawa ko, training to, pag bookkeeping, freelancing. Pang short term lang to eh. Kapag ganun pa yung nakikita nila, balik tayo sa mission. Lagi nating tatandaan na yung mission is dapat nag-lead siya to long-term goals, long-term success, long-term wins. And the last, kapag alam mo yung mission mo, you are stronger in the face of challenges. Nalala ko nung nagtitesis kami, sabi ko sa sarili ko, 4th year college, ano kasi yun? Secretary na ako ng isang law firm. Tapos yung inaayos kong mga papel ay siguro buong studio type, which is 16 square meters ng isang room. Sipin nyo yung 16 square meters, punong-puno yon ng papel. Kasi law firm eh. Pag sa law firm kasi, ano yan, may Annex A, may Annex B,
lahat ng mga supporting documents. Piprint mo yan, hindi lang ipiprint, nang ginawa ko yon, kailangan mo siyang ilagay sa CD. Wala pang drive nun. CD pa siya, per case. Tapos naalala ko, ginagawa ko yun at the age of 19. Isipin mo yon na 16 square meters na room na puno ng papel. Yun yung gagawin ko, yun yung ipapaprint, yung mga piprint, ang tawag nito, hindi fax. Kailangan i-scan. Ayun, lahat yon kailangan i-scan, ilalagay mo sa CD. Kasi pag nagpasa ka sa Supreme Court, nakapapel siya na nakapile na ganito, na bawat case, tapos may CD siya. So yung papel na yon nasa CD din. So imagine, pinrint mo na, isa-scan mo pa. And then, I was 19 na. Pag 19 ka pa lang, tapos college ka, tapos wala ka pang experience sa corporate world, it's a bigger leap of faith sa akin. Then sabi ko, talon tayo from 19 to 22. So 22, nasa planta na po ako ng mga gamot. Ako ay isang lab technician noon. Maraming mga binigay sa aking paperworks. Tapos naalala ko yung mindset ko noon. Sabi ko sa mindset ko noon, okay lang yan, tinibay na ako ng panahon. Sabi ko talaga noon, tinibay na ako ng panahon. Bakit? Isang 16 square meters na room, inayos ko yung papel. Ngayon pa ba ako susuko na yung papel, siguro mga 5 lang ang kailangan. Stronger in the face of challenges. Alam niyo po, sa mga batch 16 ngayon, pansin namin, pansin ng mga admin, pansin ko, konting hirap lang, konting sacrifice lang, gumigive up na sila. So natuturo ba natin sa loob ng ating AC ang maging stronger in the face of challenges? Yan. Again, why should be mission-driven? Clear direction and purpose, inspire yourself and others, leads to long-term success, stronger in the face of challenges. Hindi lang yung mga AC, ikaw din. Sobrang hirap ng training na to. Ayoko nang maging TL. Hindi stronger in the face of challenges. Sana, I pray, no? I pray and I declare na walang mahina dito. Tinitrain din namin kayo na maging malakas, maging flexible, maging resilient sa mga dapat nating kaharapin. And yes, you have the mission. So what's next? It's the execution. Sabi niyo doon, to support, to guide, to uplift, to empower. Ang dami kong narinig na good things. So that's the mission. What's next? Execution. And allow me to read this. Sabi ko dito, many organizations proudly display their mission statements on websites, in reports, yung iba pinapa-frame pa sa office walls. And true enough, it inspires and set direction. But here's the problem. The mission often stops at inspiration. Without clear execution, it becomes just words, something admired but not acted on. So sa tingin niyo po ba, yung mission po ba ay, are you walking with it? Are you doing it? So what's the risk? When a mission is not translated into measurable actions, it can guide decisions, shape priorities, or drive results. The mission exists, but it doesn't live. And of course, ayaw natin to.
So ngayon, our challenge as leaders is to bridge that gap to ensure the mission doesn't just sound good, but is executed daily through specific measurable actions that bring it to life. So allow me to share this photo with you. Pinaghirapan ko po yan sa mga elements. Kung kayo nag-emojis kanina, ako nag-elements ako. Sabi ko kay Sam, pagandahin to. Pero sabi niya, Miss, maganda na to. Pero allow me to present this bridge that gap photo na mas maintindihan niyo siya. So, ito yung mission. 'Di ba? Kung makikita niyo kanina, sabi niyo may mission kayo. And ang role natin as TLs ay to bridge the gap. Kasi may gap between mission and execution. So ano ba yung mga bridge, ano tong bridge the gap? For example, binigyan nyo ba sila ng goals? Nag-set ba kayo ng goals? May goals ba ang mga members nyo? Strategies na ibibigay nyo sa kanila kasi I believe natapos na kayo sa masterclass, no? Natapos na kayo sa masterclass. Kahit papaano, alam ko na strategy nyo na kailan ba kayo magti-take ng lessons, anong kakainin nyo bago kayo mag-take, saan ba kayo pupunta, and so on and so forth. Ano yung mga strategies na na-share nyo na sa kanila? And then next is yung action steps. Ano yung mga action steps na naibigay nyo na? If I am not mistaken, 4, 5, or 6 sessions, ilan na yung naka-6 sessions? Wala pa? Or meron na? Wala pa. So, ang recent ay 5 or 4? Ilan na yung naka-5 sessions? 4 po Five. kami. Okay. Ang team 5, 4 naka-5 po. sessions na kayo. So, sa tingin ko, no, sa 5 sessions, may nabigay na kayong goals. May nabigay na kayong strategies. May nabigay na kayong action steps. So, thank you. Kung hindi pa ito clear, kung hindi pa natin na-bridge yung gap between mission and execution, there's still hope. Kasi meron pang ilang sessions para matulungan nyo ang inyong mga ka-team members. And ilagay ko dito sa baba, sabi dito, our mission inspires us. Execution delivers results. And as leaders, our role is to build the bridge between the two. Agree? So, tatandaan nyo po, ito yung mission na ginawa nyo. Dito sila kailangan pumunta. Napapansin nyo, may direction. Papunta dito. Sino mag-guide sa kanila para matawid to? Kayo po. So, hindi ko alam kung napicturean nyo na, pero lagi nyo pong tandaan. Ito yung mission, ito yung bridge, kayo to, ito yung execution. Lagi tayong may parte sa kanilang buhay. And the last, sample, practical steps yung nilagay ko dito, no? Okay, nawala. Wait lang. Nawala ulit. Saan napunta? Okay, sample, practical steps. Bakit siya nawawala? Okay. Merong mission dito na sample. Okay, sabi ng sample ng mission na to, our mission is to equip aspiring bookkeepers to serve clients with excellence. For us, as team leaders, this means ensuring students don't just finish the course, they finish confident and ready to work with clients. So, yan may mga practical steps na dahil nag-undergo sila ng training,
mapapansin nyo, confident na sila humarap dun sa client. Next, ano ba mga practical steps pa? This month, our goal is for at least 90% of students in our group to complete Module 3 by the deadline. So, medyo bibigyan natin ng diin to. Alam ba ninyo na sa loob ng inyong mga AC, talaga bang itinitake nila yung lessons? Masaan na sila? Ito pa, every time we help a student fix an error in their access, we are shaping someone who can confidently serve future business owners. That's the impact of our work. Ito po ay mga practical steps lang na pwede nyong gawin sa loob. At hindi ko po alam kung anong practical steps yung kailangan nyong gawin kasi kayo po yung nakakaalam ng inyong mga ka-members. Ito po lamang ay example. So dahil nag-training siya, confident siya with, if you can see the first photo, dahil nag-training siya, confident na siyang humarap sa discovery call. Dahil tinitake niya yung mga lessons, na, syempre, di ba, ang hirap magpa-certified na hindi mo alam yung nasa loob ng QuickBooks. Sabi ko nga po sa inyo, again, hindi nyo kailangan magturo step by step kasi nasa loob na po yan. Ang kailangan nyo is driving force sa mga members nyo na i-take yung lessons sa loob. Anong practical steps? Kayo ba nakapasok na kayo dito sa bagong portal? Kasi ito yon. If hindi pa kayo nakapasok sa bagong portal, paano nyo ituturo sa kanila kung nasaan ba ang mga lessons na to? Next, meron bang sa teammate nyo, wala pa rin siyang access hanggang ngayon? Hindi niya pa rin alam kung paano gumamit ng Discord at mga kung ano-anong bagay sa loob ng portal, ng Facebook group at ng Discord. Okay. Next, practical steps. Last week, only 65% completed Module 3 on time. So ngayon, nasa week 7, yes, week 7 na po kami or week 6 if I am not mistaken. Then, tanong natin yung ating mga members, anong module ka na? Nasaang week ka na? Sabi ko dito, last week, only 65% completed Module 3 on time. Maybe our reminders are too late. But let's try sending them earlier in the week and add a short motivational message. Alam niyo po, pag nagbasa kayo, yung binasa nyo, send nyo sa Discord, may mapupulot at mapupulot yan sila. Yung mga example, paki-screenshot na lang. Hindi ko na po masyadong bibigyan diin. Pero yan po yung mga example, sample ng practical steps na pwede natin gawin as team leader. And sabi ni dito ni Peter Drucker, what gets measured gets managed. Sabi ni Peter Drucker, what gets measured gets managed. And right now, we will translate mission into measurable goals. And kung makikita nyo, nasa week 1 to, itong SMART, specific, measurable, attainable, relevant, and timely. So pag-usapan natin in a layman's term. Okay, sinabi ko talaga layman's term para mas naiintindihan ng bawat isa. Example, specific. Specific means clear, hindi vague. It's not vague. Kung ang mission nyo na sinabi nyo, instead of saying help students progress, let's be clear. Ensure each student completes Module 2, Chart of Accounts set up this week. Napapansin nyo po ba? Ito yung vague na mission. Ito yung specific na may module. Next. Measurable. You can track progress with data.
Talagang ano niyo na po, ilan na ba yung nakatapos ng module 2 or week 2 sa part natin? Okay, 38 sila. Sa 38 na yon, ilan ang nakatapos ng module 3 or ng week 3? Specific. May measures. Hindi lang 38 plus, hindi lang 30 plus. Pero sasabihin mo sa akin or sasabihin mo sa mga team, 35 pa lang out of 40 ang nakatapos. Measurable. Next, achievable, stretch, but realistic. Set a goal that challenges but doesn't overwhelm. Papansin nyo, parang okay, week 1, training session 1, okay pa. Training session 2, medyo may dumagdag. Pero alam natin na ma-achieve natin siya. Number 4, relevant. Ang inyo po bang mga ginagawa pa rin ay aligned ba sa mission? Sabi dito, practical. Connect the goal to the Academy's mission. Example, by ensuring students master bank reconciliations, we're preparing them to deliver accurate books to future clients. Exactly what our academy stands for. O sige, wag na natin i-bank reconciliations. Bank categorizations na lang. Kaya na ba nila on their own mag-categorize ng bawat transactions? Relevant. Aligned to mission. And then number 5, time-bound. Merong deadline, i-clear ang date at i-clear ang time. Para clear. Okay, bibigyan ko pa kayo ng sample for transformation kasi mamaya gagawin niyo yung SMART goals niyo na align sa inyong mission. So for example, ang sinabi niyong mission, example lang po, no? To equip aspiring bookkeepers with the skills and confidence to serve clients excellently. So ano yung vague goal? We will help the students finish the course. Masyadong vague. Paano mo siya tutulungan matapos yung course na align dito sa mission na to? So here's the SMART goal. By the end of this quarter, December 2025, our team will ensure that at least 90% of students in our assigned groups complete all modules, including QuickBooks certification, and submit their final practice set by the deadline. Ito po yung SMART goal na dapat konektado sa mission. Bakit siya naging SMART? Ano yung specific doon? Ang target, course completion, and certification. Measurable. Ang goal natin, 90% matapos. Achievable. Challenging yon na makatapos sila. Okay? Pero alam natin na kaya naman. Relevant. Okay? Ito ba? Yung pagkakaroon ba ng certification at pagtatapos ng module ay naka-align ba sa mission ni TBSA? Of course, yes. And time-bound. At the end of this quarter, at the end of your AC, may natutunan ba sila? Natapos ba nila yung course completion and certification? So mamaya, babalik kayo sa mission nyo at gagawa kayo ng SMART goal to fulfill the mission na nilagay nyo sa inyo team. Ano pang sample transformation? Ang sample transformation, ito yung sinabing mission, to support students in consistently learning and applying bookkeeping skills. Ano yung SMART goal? By March 2025, at least 85% of students in each TL's batch will maintain a 90% attendance rate in live sessions tracked through Zoom and learning materials attendance reports. Paano siya naging specific or paano siya naging SMART goal? May attendance, tinatrack yung attendance, may nag-check sa previous attendance. Ito si ganito, but nandito siya ngayon,
For example, this training, napansin ko wala si Miss Lori. The previous training, nandito siya. Relevant, regular attendance leads to better learning and outcomes. Time-bound, deadline set for March 2025. So later on, lalagyan nyo ng SMART goal ang inyong mga mission. Clear po ba? Clear po ba ang pagiging SMART goal? Yes Walang po. sumasagot. Clear po. Clear. Yes po. So, ayan. Later on, titingnan natin yan kung nagets na ba ng lahat. And just to remind you, pwede naman lahat maraming goals, di ba? Pwede naman tayo mag-set ng kung ano-anong goals. But I put it here na the difference ng ginagawa natin, yung vague goal versus yung SMART goals, is the clarity and accountability. Lagi niyo pong tatandaan, clarity, accountability. Clear ba? May clarity ba lahat ng ginagawa ninyo? Accountable ba kayo dun sa mga mission and SMART goals na ilalagay ninyo? And the last, yan, your role as a team leader in cascading goals. Diba? May mission, may strategy, may goals, may task. Hindi pwedeng wala silang gagawin. May gagawin sila. Katulad ng pagpe-prepare nyo, nagpe-prepare din dapat sila or nagtitake din dapat sila. And ano ang ending point? They will produce results. Alam niyo po, itong ginagawa nyo, if you will see, yes, team leader ako ngayon. Okay, team leader ako ngayon. Pero kung titingnan niyo po, yes, team leader ako ngayon. Pero itong training po na ito, na ginagawa niyo po, kung nakikita niyo yung sarili niyo, it comes with a vision eh. Kung nakikita niyo po ang sarili niyo na for the next month, next year, gusto nyong maging agency owner, etong paghahawak ng tao ang training ground nyo na. Dumating man yung point na ibigay sa inyo yung part na CEO level ka na, alam mo kung paano humawak ng tao kasi nag-team leader ka. And sabi ko dito, as a team leader, your job is not just to set goals, but to help your team members understand and hit them together. Hindi lang po sila yung mag-hit ng goals, kayo din po. And simple tools that you can use. Nilagay ko dito, OKRs. Ano ba tong OKRs? Ano po sa tingin niyo yung OKRs? Yan na po yung last part. Ano pong sa tingin niyo kaya ang ibig sabihin ng OKRs? Objectives and key results. Okay, thank you, Miss Caroline. Yes, that's right. Objectives and key results. Hindi ko alam kung may teacher ba dito sa inyo, pero once na gumawa kayo ng lesson plan, may objectives. And then dun sa objectives na yon, kapag ginawa mo to, syempre may steps na sasabihin na kailangan gawin, no? Pag ginawa mo to, ito yung results na mararanasan ng ating mga members. Okay? Objectives. May objective ba tayo? Sa bawat AC ba natin, meron ba tayong objective? Okay, big goal plus how to measure it. Sabi ko dito, what do we want to achieve? How well we know we achieve it? KPIs, key performance indicators, checks.
ongoing checks, attendance rate, module completion, percentage. Simple tools na pwede natin gamitin. Yung last naman, dashboards, trackers, quick visual of who's on track or needs help. A simple chart or file that shows at a glance who's doing well and who needs help. Naglagay ako dito ng Trello kasi gusto ko tong i-share sa inyo. When I was in batch 7, hindi ko naman alam kung paano mag-Trello. Hindi ko po alam ang project management tool. Hindi po yan tinuturo sa corporate or wala pa kaming project management tool na ginagamit nung nasa corporate ako, nung nagsisimula pa lamang ako. Pero alam niyo po, natutunan kong gumamit ng project management tool because of my team leader nung batch 7 ako. And kung makikita niyo po, ito yung Trello dashboard namin. At ang pangalan ng team pa namin nun, Team Payaman. And as you can see, sa mga Trello na to, okay, accountability calls. Kasi chine-check talaga kami ng team leaders namin. Ito yung parang key performance indicators namin. Dito niya malalaman kung ginawa ba namin to, sumagot ba kami, nagbigay din siya ng mga resources sa amin, mga guides na kung saan kailangan namin, etc. etc. Kasi alam naman natin na sa bawat members, meron silang maihahain. Example, ako ngayon natututo ako ng UK taxation. Some of you know how to do Philippine taxation. Some of you know how to file US taxes. Ito yung sample ng key performance indicators nung panahon ko. Panahon kopong-kopong pa to kasi 2020 ata to nung time na yun. At kung makikita nyo ilan kami dito, 80, 83, 85. Eh yun ako, oh. Ano makikita nyo dito? En-emphasize yung accountability calls. Hindi ko sinasabi na sa Trello kayo gumawa, pero tingnan nyo kung saan mas best na gumawa ng key performance indicators. I-check nyo, nag-accountability calls ba sila? Nasaan ang part sila? Nagawa na ba nila to? Natapos na ba nila to? Hindi pa? Saan sila nahihirapan? Saan nila kailangan ng tulong? Just to walk you through. Okay, nakalagay dito, building your network. Kasi required kaming magkaroon ng page at required kaming magkaroon ng sarili naming profile. Makikita nyo ito, lahat ng to, Facebook pages ng mga kabatch ko noon. Next. Ano ang target market namin? Tanungin nyo sila, ano ba yung target market mo? Ano yung niche na gusto mo? Bakit yun yung niche mo? Ito pa, optimize online jobs profile. Kahit hindi kami mag-live coaching call, alam namin sa AC namin na mapupush talaga kami gumawa ng LinkedIn kasi or ng profile kasi may ganito. Ibig sabihin nito, lahat ng mga nanditong members nakagawa na ng profile. Kaya ayan, nandyan ako. Kasi nakagawa na ako ng LinkedIn profile. At marami pang iba. Okay, meron din dito, motivation. Nawawalan na ba sila ng pag-asa? Nakalagay dito, worship songs. Okay, kasi hindi naman laging motivated ang mga yan. So, kailangan nila ma-motivate. Ano pa? Resources. Mga videos na pwede nyong i-share. Ano ba yung mga prospecting scripts na wala sa TBSA na nagamit nyo? At marami pang iba. Kung makikita nyo, may taxes guide. Ito, oh, New Zealand, Australian, Canadian, UK tax, USA tax, European tax, lahat nandito. And ito, hindi nyo kailangan maging magaling sa lahat ng taxes. Ihain nyo lang kung ano yung kaya nyo. Meron pa dito, weekly challenge for the soul. As a TL, puro bookkeeping ba?
ang kailangan natin i-share. Nakalagay dito, saying, I love you pa, I love you, Tay, I love you, Inatay. Inatay kasi, di ba, merong mga nanay na tatay din sila. Okay? I love you, Lolo. I love you, Kuya. I love you, Stepdad. I love you, Dad. So, kung makikita nyo may ganito, may weekly challenge for the soul. So, I really encourage you to make your own. Hindi ko sinasabing gawin nyo to exactly as this. Kasi alam ko, bawat teams may kanya-kanyang kailangang help. So, kung saan nyo ma-emphasize yung pagiging team leader nyo at kung ano yung kailangan nila. So, ito lamang po ay sample ng na-experience ko noon as KPIs. Kasi kami noon, chine-check talaga kami. Natapos mo ba? And alam ko naman din na it takes time, no? Para ma-check nyo sila. Pero, yun nga eh. Dahil may KPI doon, every time na, kunyari, natapos ko yung week 1, chine-check ko na lang doon. Or, nagme-member ako. Kasi, yun yung indicator na, eto, natapos niya. Eto, hindi. So, maliwanag po ba ang KPI, dashboards, trackers? Type 4? Kung mas naintindihan natin ito. Thank you so much. So, bilisan natin. Yung activity gagawin natin mamaya. So, ngayon, yung lagay niyong mission statement, lagyan nyo ng SMART goals. 3 SMART goals. So, ito yon, as a team, decide what success will look like for you this batch. Ayan. So, 3 SMART goals. Make it fun. For example, operation finish strong. O kaya project 100% certified. So, and then, ilalagay nyo yung SMART goal nyo, 3 for the team. So, later yan. And then, ito, iwan ko lang din to sa inyo. So, mission, yung mga mission natin, yun yung compass natin kung anong gagawin natin. Ang SMART goals naman, yun yung mga milestones na na-achieve natin. Kung makikita nyo ito, okay, ito yung step 1, next naman, step 2 na ako, next naman, step 3 na ako, next. Kayo po yung ito. Kayo po yung mga tao na yan. And nandyan po kayo to align. Diba ito? Natatandaan nyo? Alignment. And then the last, thank you for joining. Before tayong magpunta sa SMART goals nyo, sige, punta muna tayo sa concerns. Meron po ba kayong gustong i-raise na concerns bago ako? O ako lang ba ang may concern? Sige, may concern po ba kayo? Para pag wala, proceed tayo sa next. Miss Rufa, Yes. yeah, in line with what you've discussed about KPI, KPI and everything. Concern 1 is, what if the student is just learning and then the student is not really that, maybe on our team on growth and guidance, though our attendance is still maintained 35. It's just that we observe that they don't somehow step forward, kasi kung i-compare siya before batches, itong batch 16 na to, parang wala pang balita or walang wins na nagka-client or may discovery call or something, kasi sa team namin wala pa. I asked them last Wednesday. So what if yung student is something hindi din mag-reach out, kasi kami TLs are willing to guide. And then and then we don't know kasi kung ano yung struggle. Do we ask? Ang sagot naman nila sa breakout rooms ay nag-aaral kasi medyo nabilisan. So nag-aaral sila sa QuickBooks, tapos Xero, ganon. But they're doing it. Yun lang, paano kung yung student is somehow also really taking the self-pace
study, self-paced nila, then yeah. And then how are we going to apply the KPI you've discussed now? We're in the mid of the 8-week na. Mhm. Okay, yun lang po yung naisip ko. Yes. Good question. So, from your question, sabi mo, paano kapag self-paced? Nag-learn naman sila, pero on their own talaga. Pero I really believe, kahit self-paced ka, kahit nagle-learn sila on their own, may progress yan. Kaya dun papasok yung tracker natin. Okay, may ginawa ka, anong progress mo? Kunyari lang, no? Week 3 siya ngayon. Week 3, lesson 1 or lesson 2. Tanungin mo siya next or ay update nyo kasi yung ginawa naming tracker nung time ko, yung in-example ko, hindi yung push na gawin mo to, dapat ganito, ganyan ka. Hindi. It's a normal will na ako, as student, ginagawa ko yun nandun. So, bigyan nyo lang sila. Bigyan nyo yung template. Nandun lahat ng pangalan nila. Ano yung mga dapat nilang gawin for each week. And then, hayaan silang mag-update. Kasi again, may responsibility kayo, pero as student, may responsibility sila. And ayun nga pag hindi nila ginagawa, explain nyo yun. Wala silang makukuhang result. Clear ba? Okay naman. So, may progress pa rin yan, Sai. Yeah, okay. Thank you. Okay. So, next. Ako naman may concern kasi sabi ko sa inyo, yung iba sa inyo walang concern. Si Cyril lang may concern. Ako may concern ako. Napapansin ko spoon-fed ang mga students ngayon. Hindi sila nagiging resourceful. So, i-touch base nyo yan sa inyong mga AC. Bakit? Simpleng Zoom link, may nagtatanong sa akin, nasa ng Zoom link? 5 session na ang AC. Hindi nyo pa rin alam, nasa ng Zoom link. Okay? So, sabi ko sa kanya, ito po, ibibigay ko po sa inyo ngayon. Pero sa susunod po, dito nyo natitingnan sa Discord. Pupunta po kayo sa Discord, dito nyo po makikita. Huwag natin sa kanila ibigay, guys, yung direct access. Hayaan natin silang maghanap, maging resourceful, at kung ano-ano pa. Clear ba ito? Clear ba yung pag-spoon-fed? Huwag natin sila spoon-feed, Kasi, nung time din namin, yung UK taxi na yan, nandyan yung resources. Kami yung magbabasa, kami yung iintindi, kami yung manonood ng mga YouTube, mga kung ano-anong tutorials. So, refrain from spoon-feeding ang ating mga students. Yes, we love them, we care for them, pero never spoon-feed itong mga ito. So, the last, what's your team praises or your highlights? Anything worth celebrating for the past week? Sige, Team 1, pangunahin niyo po. Ayun. From session 2 session 2 ba yun? Oh, yeah. Session 2 ng AC namin, nagkaroon kami ng chance na kumuha ng takeaway and feedback from the mentees. So ayun, nakakataba ng puso ng yun nga na naging inspiration kami sa mga mentees na sa group namin. And ayun, dahil doon naging consistent yung attendees from 42 sa first session and then hanggang fourth session is nasa 37. So yun, hindi siya bumababa ng 35. And then thirdly is ano pa yun? Third Na to. Highlights, praises. Ayan. Yung third is, ayun,
maliban doon sa ano sa feedback na may mga inspiration na napopost sa Facebook, nag-take away sila, ganyan. And yun yung mga spoon feeding doon sa breakout room talaga sinasabi namin na ano, yun yan, maging resourceful and yan. Thank you, Team 1. Team 2? Wala na Team 2. Yan. Ako na lang mag-isa na andito sa team to eh. Bali si Miss Francis nag-left, may DC siya eh. Yes po. So, pasensya na po ay cannot speak properly po ganon sa sakit ko. Sir George, pwede mong i-chat. Sige, skip kita pero chat mo. Ako magbabasa. Okay. Thank you for coming, Sir George. I appreciate you being here. Sige, Team 3. Highlights, praises, anything worth celebrating. Yeah, for Team 3, Sir Elmer, meron ka? Meron ka? Ako, doon sa breakout rooms namin, kasi we conducted mock calls, kasi discovery call yung topic this week. So, I was, parang yung puso ko nung marinig ko yung kagalakan niya na she experienced sa mock call na, kasi currently, she's actively applying, parang preparation na ganun pala yung feeling na ini-interview siya at na-apply niya yung DC script. So somehow, yun yung parang payoff nating mga TL na makareceive ng kagalakan from our effort to help them. So yun. So praises yun. TL Elmer, meron ka? Okay na yun. Same. Okay, Oo. yan po. So yan, congrats dahil sa kanila, dahil sa inyo, no? Natututo silang mag-discovery call. Ayan. Team 4. Team 4. Anything worth celebrating? Team 4? Natutulog po ba ang Team 4? Naku, walang Team 4. Where are you? TL Nika, smile lang. TL Nika. Sige, anong worth celebrating na Team 4? Glim Bright. Hindi ko makalimutan tong Glim Bright na to. Sa AC naman namin, yung sa mga mentees namin, they are thankful naman daw na at least daw meron daw mga TL na pwedeng maggabay sa kanila, and malinaw din yung mga tinuturo kapag meron kaming yung mga tinuturo naman nila TL Josie, TL Lori. So malinaw naman daw, so naintindihan nila. And nagpapasalamat din sila kasi merong nabuong mga mga body group, kasi yun yung ginawa namin kahapon. So ayun. Ayun. Team 4 ako, meron akong praise. Nakita ko kayo in person except TL Josil. So it's worth celebrating. Okay, Team 5. Si Jeff tumatawa lang. Good Team evening 5. po. Yes, ako po, Miss Rupa. Go, Miss Ladina. We really appreciate the effort of TLIB kasi out of 5 TLs, 4 kaming galing batch 15 na wala pang mga experience on how to conduct accountability calls. But we're just so blessed kasi lahat kaming 4 with the guidance of TLIB we're trying our best to do our respective tasks kahit mahirap. We did our share talaga, and congratulations to batch 15 sa 4 namin, si TLIB ang nag-guide, and it came out good. Though the attendance is not that well attended kasi may mga ibang reasons sila, pero so far sa mga comments doon na nag-present, kanina we're so happy na binabalik namin yung basic accounting kasi nakita namin yung need nila and they appreciated it. The effort of the team was really appreciated by the group. And next to that is we really started the tracker in terms of attendance, where they attended via Zoom or replay. Nakita namin na talagang mayroong iba na nag-replay. Though in spite sa lack of attendance nila, they try their best na they're attending through replays. And ongoing kami doon sa pag-track kung saan na sila sa portals nila. Alright. That's so far sa Team 5 po.
Okay, thank you so much. So, bigyan ko lang ng example yon, no? So, alam nyo na nagre-replay sila. So, ilan yung nagre-replay? Nasaan na sila sa replay? So, yun ang ating mga trackers, dashboards na pwede nating gawin. Yes Ayan. po. So, maraming bagsak para sa wins, praises, and highlights nyo this week. Ayan, I'm so happy for you. Alam kong hindi madali na walang uma-attend or konti lang yung uma-attend, pero seeing you, how persuasive, how persistent you are, malaking bagay na yon. Ayan. So next, sige, dako tayo sa feedback for this session. What's your feedback for this session? Masyado bang madugo? Sige, ano pong masasabi niyo sa training ng session na ito? Mission-driven. Translating mission into SMART goals. May natutunan po ba kayo? Sige, Tia Albadet, go. Ano, yung hindi lang may naalala kong phrase na pwede kong i-relate dito na planning without action is just a wish. Yung parang walang execution. Yung mission mo is kung nag-state ka lang ng mission but then no execution andun lang. Yun. So parang ganun lang din yun na a planning without an action is just a wish. Sige, Tia Ria. Thank you, Tia Albadet. Yung natutunan ko sa training na to, yung aming mission nagkaroon na ng clarity na kaya kami nandito is just to guide and give inspiration sa mga estudyante. So, we try our best kahit first timer kaming 4 sa group namin as team leaders. So, we're doing our best just to communicate with the students po. And to wish na from the start hanggang sa huli, ma-achieve nila yung goal nila. Yun po. Thank you so much, Tia Ria. Anyone pa? Sa akin, sige, Tia Nika, go. Sa akin yung goal, yung SMART goal, yung ano siya, na-explain, nagkaroon din ng clarity sa akin. Kasi, di ba minsan tayo, nag-jump tayo agad dun sa sa hindi siya, ano tawag dito, hindi siya nagagawa agad. Kumbaga parang andun agad tayo sa pinakamalaki. Pero dapat meron pa tayong dito muna tayo sa mababa para magawa nila. Parang sa akin yung na-remind ako dito na na dapat kami bilang mga leader, dapat malaman namin na kumbaga parang sa yung wag muna natin silang subuan ng karne. Kumbaga kailangan pa muna nila ng lugaw parang ganun. Parang yun ang nakita kong mga tinuro mo ngayon, Miss Rufa. Thank you, Tia Nika. Meron pa ba? Miss Roof, yung feedback ko, bali, itong session na to mas maganda kung ito yung pinakauna. So, we as TLs can put like a clarity, SMART goals. Kasi now we have gained clarity talaga na, ito pala yung gusto ni TBSA na support from TLs, na para ito pala yun, na kailangan ito yung goal specific and then ito yung dapat matapos. So, parang yun yung nagbigay sa akin na dapat first session to kasi syempre, nag-brainstorming na kami mga TLs na ito dapat pala yung end natin, ito pala yung goal natin. So, yun lang. Thank you. Ayan. Thank you for the feedback and sorry. I just want to say sorry na hindi ito yung first. Kasi to be honest, I was looking forward na merong mag-train sa inyo at hindi ako. Pero ang ending, ako palang magte-training. So, pagpasensyahan nyo na. Okay, sige. Next, sisikapin kong maibigay agad ito. Ayan. Pero moving forward, yes, you can strategize pa din. And yung mga KPIs, OKRs, and dashboards, and trackers, gentle reminder na huwag niyong gawing komplikado. Kung ano lang yung kaya, yun lang. Ayan. Para hindi ma-overwhelm ang lahat.
So, babalik pa rin tayo lagi sa effort nyo na mission kung ano ba yung mission nyo sa inyong mga ka-members. Sige, meron pa ba? Parang gusto ko pang makarinig ng ano pa, iba pa. Okay po. Sige, Tia Caroline. Hi po, ang mission po is like a stepping stone towards our goal, di ba? Para siyang hagdan papunta sa goals natin. Tapos, pag wala ka kasi stepping stone, wala kang mission kung paano mo kunin yung goals mo, wala kang clear vision of your goals. Hindi mo yun hindi mo yun ma-achieve. Para lang sa akin po hindi mo yun ma-achieve kasi para kang balimbing kung saan para kang puno na kung saan ka hatakin ng parang hangin, doon ka. Wala kang foundation. So para sa akin yung mission is like a foundation and a stepping stone towards your goals. Yan lang po. Thank you. Thank you so much. Sige, last one. Last one, feedback from this training. Sige, Tia Lailin. Sige ako. Now ko lang siya nakita kasi I heard na TBSA since before pa, way back mga 2 years na since dati pa ako sa Bedrock. So, ang saya pala talaga. And yeah, also yung sinasabi na TL, hindi ako nakaka-relate noon kasi hindi ko alam kung ano yun. So, nung nag-ano na ako, naging batch 15, so yeah, proud ako, naging scholar ako, nakapasok ako sa TBSA. Na parang sa isip ko, yung lesson naman kasi natin is parang nawo-work ko na siya. So, parang lang gusto ko makilala kung ano talaga si TBSA. So, yun, nagawa ko naman. Tapos, yun, naging TL pa ako. Tapos, yeah, ang saya-saya talaga. Sabi ko nga sa kanila nung nagulat sila sa akin, sabi nila, nasa TBSA ka pala. Sabi ko, iba dito. Iba yung community ng TBSA. Kaya, mag-ano na kayo sa TBSA kasi iba talaga siya. As in, grabe siya makapa-uplift kasi tayo kasi sa freelancing, parang natuto tayo na mag-isa lang tayo. Pero dito sa TBSA, nakita ko siya na may karamay ka. Parang you have to pay back kung ano yung natutunan mo. Parang saya lang na parang ma-share mo na, alam ko to, parang na-share mo na dapat malaman din nila. So, ang saya, lalo na sa group namin kasi kami, mga mga masayahin din. Tapos open-minded lahat. So, hindi kami takot kung meron ng sabi na, grabe, hindi kami takot pag meron sa team namin na hindi siya nakapasok o hindi maka-join ng AC. Parang sasabihin, uy, hindi pa si Mong Sasalo. Parang ganon, parang mga army talaga. Ang saya-saya lang. So, thank you so much. Tapos, ito pa din pala, Miss Rufa, agree ako doon sa sabi ni Miss Cyril kanina. So kung napakita sana yung nagawa mo sa Monday sa Trello ba yon? So meron naman kasi mga sana may Monday.com, meron naman din kasi mga free na gano'n. Maganda sana siya kung naumpisahan talaga. So yun din kasi parang tracker na din siya hanggang sa end. Kasi nung kami din sa batch 15 is meron kami, pag-umpisa namin, meron kami kung anong goal namin. Pero hindi lang siya masyadong na-discuss after the end na-discuss din kung na-reach ba namin yung goal namin after the AC. So maganda, nakita ko ang ganda talaga doon kasi meron ding resources. Parang yung sa'yo nga, 2020 pa, andyan pa din. So pwede mo siyang balik-balikan, di ba? Yes, Pero naisip ko, pwede pa naman namin gawin, mahabol pa Yes. namin, meron pa kami time. So, starting siguro sa Monday, gagawa kami. So, thank you so much for that. Parang isa din pala, wala kaming listing ng attendance ng sino ang talagang nasa AC namin. Hindi namin alam kung sino talagang dapat namin i-check yung mga ganun. So, yun din. Yung isa din na lap na hindi namin natanong sa'yo nung una pa lang. Sige. So, yun I lang. think, Thank you so much. thank you for the feedback, no? I think nabigay ko yan. I mean, nasabi ko last, kay Sam kayo manghihingi ng master list. So, in line with that, gusto ko lang din iwan ito sa inyo.
kanina, nag-marketing meeting din kami. And then, nakikita nyo naman sa Rise Up Online Learning, sobrang daming mentors. 15 ang courses ni Rise Up Online Learning. And meron kaming subcontractor at meron din kami sa team namin. So, sa team namin, 6 kami. So, si video editor, ako, operations manager, si VA, si finance, si assistant sa VA, si assistant finance. So, 6 kami. Rise Up Online Learning mentors plus coaches plus subcontractor. So, binigyan ko sila ng mandatory. Binigyan ko sila ng mandatory na ganito. Kapag may kailangan ka, huwag mong titigilan na hindi mo makuha. So, kung tatanungin nyo ko, asan yung list? Kunin mo kay Sam. Yun lang yung sagot. Kunin mo kay Sam. And alam ko, gagawa na kayo ng mga sheets nyo, ng mga trackers nyo. Depende, kasi pwede nyo naman gawin sa Google Sheet, pwede nyo din gawin sa Canva, pwede nyo din gawin sa Google Docs. Hindi ko alam kung ano, depende kung saan kayo komportable. Pero, at the end of it, ang goal talaga nun is to really help them level up. So, yes, pag binabalikan ko yung badge ko, lagi kong sasabihin, I'm proud. Kasi alam nyo yung TL ko noon, isang TL lang siya, 120 plus kami. And kung mapapansin nyo, paano naman kung ni-reach out na namin siya, hindi na talaga siya nag-ano, you do your effort. You did your effort. That's enough. Move on. Okay? Meron pang ship. Hindi lang tayo naka-focus sa isa. Meron pang shift na kailangan kayo. So, kung sino nandyan, yun yung alagaan natin. Kung sino yung wala, yes, hanapin natin. Alam ko naman yung iba sa inyo nag-effort na. Like for example, si Aurora, nagsabi talaga siya na magi-give up na siya. Eh wala na akong magagawa dahil ilan na tayo? Sa Cyril, sino pa kasi yung isang TL na nag-reach out sa kanya? Arlene. Okay. Si TL Arlene, TL Cyril nag-reach out na. Pero ang sagot niya, magi-give up na siya. Hindi daw niya alam kung itutuloy niya. So, despite our efforts, may mga, gusto ko lang kayong bigyan ng, kumbaga, i-open yung eyes nyo na may mga ganun talaga. May mga members na maliligaw pa sila pero babalik din sila. At alam naman natin na pag bumalik sila, nandyan pa rin kayo. Kasi, nalala ko nun, nawawalan ako ng pag-asa kasi yung first client ko, AU siya. Hindi siya bookkeeping, VA. Eh, di ba dati kapag, hindi ko alam kung nafe-feel nyo yun, pag bago ka sa freelancing, alam mo yung rarara, kahit anong dumating, kunin mo kahit unpaid ka or underpaid. Unpaid, underpaid, magkakasama yan. Nung time na yun, na-discourage ako. So, mga parang latter part ng batch 7 ko ng pagiging estudyante ko, wala na ako. Like, hindi ako umaten sa live coaching call, hindi ako umaten sa AC, kahit na tinap na ako ng mga parang prodigal son, kumbaga. Okay? Pero kung makikita nyo, nung batch 8, nagpahinga ako. Batch 9, bumalik ako. Batch 9, during batch 9 na time, nagkaroon ako ng client. So, yun lang din yung gusto kong iwan na merong mga members na hindi kayo papansinin. Hindi para maging okay lang yan, hindi natin sila pansinin, okay lang yan, hindi ganon, no? Pero, kailangan natin talagang maintindihan na may mga members na aalis, may mga members na mag-stay, may mga members na iiwan kayo kasi may clients na sila, ganyan. May members na nandyan pa rin, loyal pa rin sa inyo hanggang dulo. Or minsan, hinahire pa nila kayo. Ayan. So, may mga ganun. And, kumbaga, ang heart natin is para tayong parents na naghihintay lang din. Kumbaga, okay, kung nasa battleground na sila, let it be. Harapin nila yung battles. Alam nyo na sa sarili natin na before sila humarap ng battles, tinuruan natin sila, ni-nurture natin sila, tinake care natin sila sa loob ng AC bago sila napunta sa battlefield or napunta sa battleground. Kaya, ayun, gusto ko yun i-clear sa inyo na
kung sino lang yung nandyan, okay, yun muna ang focus. And dumating man yung panahon na kailangan nila ng tulong, okay, replyan mo. Pero hindi na to the point kasi syempre, alam ko rin na may mga priorities kayo. So, yun na seasons pa rin darating pa din yung seasons na yes, pwede kayong mag-accommodate ngayon. Next time, hindi pwede kasi marami na kayong clients or hindi na kaya ng inyong schedule. So, I think that's it. Balikan ko lang tong assignment. Assignment yun na to. Share nyo na lang next time. Ayan. So, papareflect ko kayo. Okay? So, ito yung inyong assignment, ang anyong first assignment. So, from the mission, kung mapapansin nyo, ang laki, no? So, pakiliitan, ilagay sa kabilang gilid. Maglagay kayo ng 3 SMART goals. Kasama niyo yung mga TLs, ha? So, kung kailan na lang kayo nag-briefing, doon na lang. And then, sa Friday, next Friday, i-discuss nyo kung ano yung SMART goals na according sa mission statement na nilagay nyo. Again, SMART, specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. And the last, ayan, ating last assignments, again, continue reading the book. May iba sa inyo, di nagbabasa, mapapalo ko kayo. Okay? So, magbasa kayo. Okay? Para rin yan sa inyo. Okay? Continue reading the book. Encourage your team daily. Bakit ko kayo pinagbabasa? Kasi yung mababasa nyo, masishare nyo rin yun sa AC nyo. Hindi lang para sa mga TLs. So, encourage your team daily. Prepare your OKRs, objectives, key results, key performance indicators, and trackers. Hindi kailangan sobrang komplikado nito. Gusto ko lang yun ipaliwanag sa inyo. Hindi kailangan sobrang komplikado. Make it brief and simple as possible na pag nakita nila, okay, check ko, tapos na ako sa week 1 modules, week 2, etc., etc. Ayan. And then next, and the last, post your takeaway from this session on your social media. Bakit ko ba ito pinapagawa? Kasi gusto ko tumatak to sa inyo na to the point na etong session na to gagamitin nyo in the future. Mapapansin nyo, batch 7, 2020 pa yung present ko sa inyo. Pero hanggang ngayon, nasa akin siya. Bakit? Ganun siya kahalaga. Ganun siya ka-impactful. Kasi kung hindi ako tinuruan nun, matututo ba ako ng project management? Hindi. Ang project management, hindi tinuturo sa corporation. Nasa corporation ako actually. International corporation pa yon. Saan ako natuto ng project management tool? Sa TBSA. Kaya lagi kong binabalikan yung mga natutunan ko. And eto yun siguro kung hindi ako umattend ng AC, nung time na yon, hindi ko alam tong mga niche na to, itong mga kung ano-ano na to, at kung ano-ano pa. So, ayun, let's be thankful, no? Let's be thankful. I-practice natin yung takeaway muscles natin na magti-takeaway tayo, ano yung natutunan nyo. Kasi, yun nga, your members are looking up to you. Titingnan yan, nagdadasal ba to? Kumakain ba to ng tama? Nag-exercise ba to? And from there, dun kayo magko-connect. Pansinin nyo, yung mga health conscious, makita nagja-gym ka, i-message ka niyan. At kung ano-ano pa. So, ayun. Let's be a model. Sabi sa church, paano ka magiging impactful? Number 1, modeling. Number 2, relationship. And number 3, being intentional. So, let's aim na maging intentional tayo, nagmo-model tayo, and nagbi-build tayo ng relationship. So, let's end this with a prayer. At 3 minutes na lang, tapos na ang ating session. So, I just want to pray for you. Lord, I pray for these TLs. I pray for their hearts and their minds. Especially, nababalikan nila, Panginoon, yung missions na binigay nila sa kanilang mga members, Panginoon. Lord, I pray na bigyan mo sila ng kalakasan. Alam ko, yung iba sa kanila,
or lahat kami, Lord, may pinagdadaanan. Pero Lord, I pray na we will come stronger sa battlefield. We will come stronger sa battlefield na handa. We will come sa battlefield na puno ng wisdom, puno ng strength, puno ng guidance na galing sa'yo. And Lord, I pray for Sir George. I pray for healing sa kanyang body, sa kanyang mga nararamdaman. And I pray, Lord, na protektahan mo lahat ng team leaders, Panginoon. Protect their thoughts. Kapag, Lord, I pray na kapag nagiging idle na sila, I pray, Lord, na maging productive sila. And hindi lang nila kini-carry itong pagiging team leader, Panginoon, but they will carry it na pagiging team leader sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, sa kanilang mga nasasakupan, Panginoon. And sa paggawa nila ng mga OKRs, KPIs, and trackers, I pray, Lord, for wisdom kung ano yung dapat nilang ilagay doon. Alam kong medyo marami yon, Panginoon, pero I pray, Lord, na mailagay lang nila, Panginoon, kung ano yung kailangan, exactly na kailangan ng kanilang team. And I pray, Lord, for breakthroughs sa lahat ng mga TLs na nandito. Lord, I pray for breakthroughs. I-bless niyo po ang kanilang ginagawa. I-bless niyo po ang kanilang tinatahak na direction kung nasaan man sila. And Lord, I pray na sa lahat ng mga wala pang kliyente, Panginoon, I pray, Lord, na makahanap sila ng clients. And sa mga, Lord, sa mga tao din dito na may clients na, I pray, Lord, na maging channel of blessings din sila sa mga kasama nila dito na TLs, Panginoon. And Lord, whatever we are doing, we always give glory to you. This is for your glory, Panginoon. Helping people is for your glory. Helping people succeed is for your glory, Panginoon. And Lord, thank you. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, lahat kayo naka-open ng camera. So, mag-picture na tayo. 15 lang tayo. Parang nag-decrease tayo ngayon. So, hanapin niyo po sila. Bakit po wala si Miss Lori Lee, Glimbright? Nag-message po kami pero wala siyang reply. Baka kalimutan yata. Yun, i-check nyo siya. Okay? And then, sige, mag-picture muna tayo. In 3, 2, 1, smile! Okay, ang tawag dito, smile ng gagawa ng ng trackers and dashboards and kung ano-ano man. Sige po, Sir George, kamusta ka? Gusto kitang makamusta literal kung ano bang na medyo struggle mo ngayon. Dito sa sa sakit. Hindi po kasi ako niniubo po kasi ako. Oo. Pero Sir George, meron ka ng gamot naman. Okay. Meron naman po. Meron naman po. Okay. Sige, pag-pray nyo din si Sir George, pag-pray nyo din po ako. Laging masakit po yung ulo ko lately. Kinakabahan ako kasi baka serious matters na siya. Pero I believe wala. Okay, so ayun. Ipag-pray natin ang bawat isa. Again, let's be a brother's keeper sa bawat isa. So, Sir George, pahinga ka. Drink a lot of water. If message ka lang, kung hindi mo kaya, okay lang. Message mo din yung mga co-TLs mo. Syempre, ano pa rin, priority pa rin natin ang welfare ng bawat isa. So, ayun, I'm praying for you guys every time. And, ayun. Medyo umaano yung puso ko kapag nakikita kong yung iba wala pang client. Pero alam ko din na darating yon sa tamang panahon. So, habang naghihintay ka sa tamang panahon na yon, mag-prepare ka. This would be your preparation. So, thank you so much. See you next Friday. Bye-bye. Bye. Thank Thank you. you.